Ngayon, gagawa tayo ng mahika gamit ang bagay na laging kasama natin araw-araw, bahagi ng ating pinagmulan at kultura at palaging nasa kusina. Tinutukoy ko ang ating minamahal na yerba mate. Tayo mga Arhentino, Uruguayo, Paraguayo at paraming tao sa buong mundo ay alam na alam ang kabutihang dulot ng isang masarap na mate. Pero ngayon, gagamitin natin ito sa ibang makabago at kakaibang paraan. Ipainom natin ang gamot na ito sa ating buhok. Gagawa tayo ng homemade natural na shampoo gamit ang yerba mate at aloe. Gagamitin natin ang malakas na pampasiglang kapangyarihan ng yerba mate para sa mabilis na pagtubo ng buhok at pagsasamahin ito sa kakayahan ng aloe na magpagaling at magpalambot. Kapag kinuha natin ang mga elementong pamilyar mula sa kalikasan at binago, gamit ang ating mga kamay para sa malinaw na layunin. Sa isang kosmetiko, sa gamot para sa ating buhok at anit, gumagawa tayo ng tunay na alkimya. Kaya maganda kayo dahil ibabahagi ko sa inyo ang kamangha-mangha at epektibong recipe ng homemade na shampoo. Para maganda ang response ng katawan, dapat alam ng isipan ang nilalagay natin. Kaya, tingnan ninyo ang gamot sa shampoo na ito. Ang yerba mate, ang pampagising ng buhok. Ang yerba ay may napakataas na konsentrasyon ng caffeine at antioxidants. Ayon sa agham, ang paglagay ng caffeine sa anit ay nadudulot ng vasodilatation. Mas malakas ang daloy ng dugo na nagdadala ng oxygen sa anit at ugat ng buhok, ginising ang natutulog na follicle at pinasigla ang pagtubo. Ginising at pinasisigla ang tuloy ng pagtubo ng mga natutulog na follicle. Ang aloe. Maaari tayong gumamit ng aloe vera o aloe saponaria. Ito ay natural na pampanibagong silula. May taglay itong proteolytic enzymes na nag-aayos ng silula ng balat sa ulo at nagbibigay ng matinding hydration. Sa paggawa ng sariling shampoo, nagdadala tayo ng kalusugan gamit ang mga ginagamit nating kosmetiko. Simulan na ang recipe. Para sa reseping ito, ang mga kailangan natin. Tulad ng nabanggit ko, ito ay yerba mate. Ito ay walang tangkay, purong dahon lang. Wala itong halong ibang damo, pampatamis o kahit ano pa, gagamitin natin ito. Gagawa tayo ng isang infusyon. Isa. Dalawa. At 3 kutsara. 3 malalaking kutsara, magdadagdag tayo ng tubig na halos kumukulo na, sobrang init. $250 ml ng tubig, babasain natin ng mabuti ang lahat ng yerba. Mate cocido na sobrang concentrated at tatakpan natin ito. Ganyan, ibababat ito ng 7 hanggang 10 minuto. Huwag ninyong hayaang lumampas pa para hindi ito ma-oxidize. Habang hinihintay, kukunin natin ang gel mula sa mga dahon ng aloe na ito. Itong aloe, lagi ninyo akong tinatanong, ito ba ay saponaria? Kaya may mga batik-batik ito at makapal ang laman at napakaganda para sa kosmetika at pwede rin kainin. Dahil kaunti lang ang aluina nito, pwede rin kayong gumamit ng aloe vera. Iniwan ito ng 24 na oras para lumabas ang aluina na siyang likidong iyon. Makikita ninyo yung berdeng langis na yon na lumalabas at dumadaloy sa tubig, tinatanggal natin ang mga tinik. Hinahati natin ito sa gitna. Sa ganitong paraan, mas madali natin makukuha ang gel. Ito ang kailangan natin. Itong gel na ito ay ilalagay natin sa baso ng blender. Ang hand blender.
Tapos nawa? 8 o 9 na minuto at sasalain na natin ang pinaglagaan. Ang banggo ng yerba mate. Hintayin natin na medyo lumamig ng kaunti para makapagpiga tayo. Sige, ayan. Kasi nandito na. Kapag pinisil natin, dito nakakonsentra. Hintayin natin sandali para palamig muna at magamit natin ang lakas. Sige, ito ang laki ng isang kutsarang pangsupas. Isang kutsarang pangsupas. Yung malalaking ginagamit pangkain ng supas. At magdadagdag tayo ng pinaglagaan. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8. Siyang. 10. 11 kutsara. At iba-blend o hahaluin muna natin ito. Ayan, tingnan nyo na ang daming bula na ginagawa ng aloe gel lang. Ngayon, ilalagay na natin dito ang bar ng sabon na glycerin. Para di dyan, gagamit tayo ng isang bar ng sabon na glycerin na mabibili sa kahit anong tindahan sa mga cosmetic shop. Ito ay neutral na glycerin. Gagamitin natin ang kalahati, mga 60 gramo. Hihiwa-hiwain natin ito. Pinakamaliit na hiwa hanggat maaari gamit ang kutsilyo. Ilalagay natin ito sa isang tasa na may 6 na tablespoon. 6 o 8 tablespoon ng kumukulong tubig. Umpisahan natin itong durugin para matunaw. Magiging malapot o creamy ito. Ganito ko ginagawa ang shampoo. Marami nang nagtatanong kung bakit hindi ko tinutunaw muna ang glycerin at baputo. Pero ito ay isang formula na maganda ang resulta kapag ganito ang paggawa. Kaya ganito ko ito ginagawa. Pwede ninyong gawin ayon sa gusto ninyo, gaya ng dati. Ito na mismo, ihahalo ko na. Sa pinaghalong aloy at yerba na meron na ako, ilalagay natin ito dito. I-blender natin lahat. Kailangan natin itong i-blender o haluin hanggang sa lumapot at maging creamy. At lahat ng piraso ng sabon at aloe ay ma-blender din. Kapag maganda na ang halo, pwede kayong magdagdag ng essential oil na gusto ninyo kung nais ninyo. Optional lang ito. Ang totoo, kahit ganito lang ang shampoo, perpekto na ito para sa kalusugan ng anit at ng buhok mismo. Kung gusto ninyong magdagdag ng banggo, pwede na ngayon. At ngayon, salain na natin ito. Pwede nating gamitin ang mga pouch na ginagamit para sa mga plant-based milk. Napakaganda nito. Salain na natin. Nakakakuha tayo ng magandang dami. Mamaya, ibabahagi ko sa inyo ang isang sikreto para mas tumagal ito. Tingnan nyo, ang ganda ng berdeng kulay. Salamat! Ang ganda ng kinalabasan. Ayan, gaya ng nakikita nyo, sobrang creamy na siya, pero mas gaganda pa ang texture nito. Ang kailangan nating gawin ay ilagay ito sandali sa ref.
Ilalagay natin ito ng mga 15 minuto doon sa ref. At ngayon, sasabihin ko pa sa inyo ang isang sikreto kung paano ito tatagal at paano ito gawing mas practical. At isa pa, pwede rin natin itong gamitin bilang pampasiglang sabon para sa mukha. Sige, ikukwento ko sa inyo na kahapon ay ginabi na ako. Natapos ko lang mag-record kaya iniwan ko ito sa ref hanggang kinabukasan, hanggang ngayon. Kaya nilagyan ko ito ng plastic wrap. At nagbago ang kulay kaya mas maganda dahil makikita ninyo lahat ng pagbabagong ito at hindi kayo magdududa. Pwede yung mangyari ito na medyo magbago ang kulay. Walang problema, ayos lang gito. At tingnan ninyo kung gaano kalambot at esponghado ang texture na nakuha nito. Haluin natin ito ng mabuti. Tingnan ninyo dyan sa ilalim ng sikat ng araw. Ang ganda ng tekstura. At ang bula na ginagawa nito ay kamangha-mangha. Makikita ninyo, parang yung iba kong mga shampoo na talagang nagustuhan ninyo. Gumawa ako ng aloe at romero, aloe at mansanilla, at aloe na may karot na maganda rin ang kinalabasan. Sige, ilalagay na natin ito sa lalagyan. Ikuwento ko sa inyo ang maliit na sikreto. Itong ideya ay galing sa isang taga-subaybay na nagkomento sa channel. Iniyeyelo niya ito at naisip ko maganda talaga. Dahil para sa mga taong mag-isa lang nakatira, na minsan matagal bago magamit ang ganito kalaming shampoo, napakaganda nito. Pwede mo itong gamitin ng paunti-unti nang hindi agad nasisira. Sa totoo lang, matagal maubos ang shampoo. Tatagal ito ng 1 buwan o higit pa kung iingatan ninyo. Kung iingatan ninyo at ilalabay sa ref, tatagal ang kalinisan nito. Mas madali kung maliit na spatula ang gagamitin. Ganoon, ilalagay natin ito sa ref at itatago hanggat kailangan natin. Ngayon, pupunuin na natin ang garapon sa ref. Tingnan mo naman ang napakagandang tekstura nito. Napakaganda talaga. Sa ngayon, hindi ko na ipapakita kung paano bumubula ito sa buhok dahil marami na akong video na nagpapakita ng tekniko sa pag-shampoo. Kung gusto ninyo, pwede nyo panurin sa mga video na iyon. Nakapost na ang shampoo na gawa sa aloe at romero, ang shampoo na aloe at karot, at ang shampoo na aloe at mansanilla. At ngayon, narito na ang bagong kamangha-manghang bersyon ng aloe at yerba mate. Tingnan ninyo, ipapakita ko gamit ang natira para makita nyo ang pagbula nito. Tingnan nyo. Tingnan nyo. At ito ay kamangha-mangha rin para maghugas ng kamay, mukha at leeg. Napakalambot nito. Pwede ninyo itong ilagay sa isang maliit na bote. Pwede ninyo itong ilagay sa maliit na bote na ganito at magiging likido. May isa pa ako dito pero. Likas din ang mga ito. Ayon, may panghugas din sila ng kamay. Isang palabas. Maganda ang resulta ng shampoo natin. Ang mga tanong ninyo, gaano katagal tumatagal ang shampoo na ito? Ang shampoo na ito ay tumatagal ng humigit kumulang 15 araw mula 15 araw hanggang 1 buwan. At maari pa itong tumagal ng kaunti pa kung mag-iingat tayo. Halimbawa, pagkatapos natin mag-shampoo, ilagay agad ito sa ref. At kapag kukuha tayo ng gagamitin nating bahagi, siguraduhin na malinis ang ating mga kamay. Sa anumang kaso, mayroon din tayong maliit na tip na ibinahagi ko para mas tumagal pa ito. Kasi halimbawa, minsan hindi naman buong pamilya ang gagamit. Isang tao lang ang gumagawa ng shampoo para sa sarili niya. Para sa ganitong dami, mas maganda ilagay sa ref at kumuha lang ng kailangan. Kukunin, patutunawin, saka gagamitin. Pwede rin gamitin ng malamig. At gaya ng sinabi ko, pwede rin nating gamitin ang maliliit na piraso na iyon
para hugasan ng natural ang balat ng ating mukha. Kung paano natin ito gagamitin, kukuha tayo ng kaanting shampoo, ilalagay sa anit at imasahe ng dahan-dahan. At makikita ninyo na magkakaroon ito ng magandang bula katulad ng kahit anong komersyal na shampoo. Maghuhugas tayo ng mabuti at magbabanlaw. Pagkatapos, gagamitin natin ang conditioner, cream o suka. Depende sa karaniwan nating gamit para madaling masuklay ang buhok. Pamilya, gustong-gusto kong gumawa ng natural na shampoo dahil napakabuti nito para sa atin. At ito, lalo na itong isa, nagpapalakas ng anit at makakatulong ito sa paglago at pagpapalakas ng ating buhok. Gawin ninyo itong shampoo at ikwento ninyo sa mga komento kung ano ang naging karanasan ninyo. Kung naging epektibo ito, sabihin ninyo kung paano naging resulta sa inyo. Gamitin ninyo ito ng 15 araw o 1 buwan at bumalik para ikwento ang resulta. Makakatulong ito para hikayatin ang iba na subukan at mag-enjoy sa magandang shampoo na may medicinal na katangian. Kung na-inspire ka ng video na ito, kung nadagdagan ang halada mo, iniimbitahan kitang mag-iwan ng thumbs up at i-share ito. Iniimbitahan kitang mag-subscribe sa channel para agad mong makuha ang mga bagong recipe na ina-upload ko. Ay share mo ito sa kapwa mahilig sa natural na bagay tulad natin. Ang pangalan ko ay Dani Aguilar at kung gusto mong mas palalimin pa ang koneksyon ng iyong katawan, isipan at espiritu, inaanyayahan kita sa isa ko pang channel, Portal Koherensya. Iniiwan ko rito ang isang card para mabisita mo ito ngayon din at pati na rin ang iyong gawa. Ibabahagi ko ang 2 bersyon ko ng ganitong uri ng shampoo. Isa na may mansanilya at isa na may rosemary. Pareho silang kamangha-mangha. Subukan mo at saka mo ikwento sa akin ang karanasan mo. Mwah! At hanggang sa muli!